ito ba ang pinaplano mong kunin ngayong magpapasko? Eh di ano pang hinihintay natin? I-review na natin to. Dito po napili natin mag-review ng motorsiklo ng Honda dito po sa Desmark Motorcycle. Alam niyo naman po, dito sa aming bayan, ito may pinakamurang offer ng presyo ng motorsiklo. Katunayan po, dito natin kinuha yung aking Honda Click 2017, yung version 1, at saka yung ating Aerox na version 2. Ayan, na standard version po. Okay, sa ngayon po, ayan ang kanyang presyo sa Aerox po, ha, 122,100. Ayan, 10,000 lang po ang kanyang down payment. And then ito sa kanyang 36 months. Nagbaba po sila kasi 5,395 po siya. May rebate pa po itong 200, so lalabas 5,1 na lang po ito, 5,195. Yung sa akin po kasi ang rebated 5,3 ang kulog. So maybe naba po sila pagdating sa presyo ng Aerox. Okay, siguro ilalagay ko po yung kanilang Facebook page o yung kanilang link ng Facebook para ho sa may mga katanungan, kasi kung isa-isahin ho natin i-update yung kanyang presyo, abutin ho tayo dito na maghapon. Okay, dito sa ngayon po yan, ang dami nilang unit. Kadalasan po, Honda Click version 3 ang meron sila. Ayan, yung kanilang special edition. And then yung kulay na red, white, blue, black, saka ano ba yung kulang na dito? Gray, wala yung gray, di ba? Ayan, meron silang Honda Beat. Suzuki Raider 150, and then Bergman Smash ng Suzuki Raider ulit, Bergman, and then YTX ng Yamaha. Okay, ito po yung ADB ng Honda 160, and then yung kanilang mga pan-tricycle po, Kawasaki, Honda, Barako 2, ayan, TMX 125. Okay, ito po PCX, and then dito sa kapila, okay, Honda Dio, okay, yung gwapong Mio Gravis na color coffee brown. And then Aerox standard version, black, gray, NMAX, and then MIUI 125, and then Mio Gira. Okay, sa ngayon po, ha, November 30, last day of the month. Ayan ang kanilang update po sa mga units. At bukas, tamang-tama, December 1, magpapasko na. Baka ito ang inyong napupusuan, tamang-tama, kulay red. Available po sa tatlong kulay itong si Honda Click 160. So ito pong i-review natin. Ito po yung matte solar red metallic. And then meron din po siyang matte gunpowder black metallic. At saka yung isang kulay pa na matte pearl crater white. Almost the same siya ng color na available sa Honda ADB. Isunod na po natin yung kanyang looks. Malaki po ang naging pagbabago dito sa Honda Click 160. Mapapansin nyo yung naunang version 2, then version 3. Almost the same siya ng forma, di ba? Pero dito, malaki po ang naging pagbabago pagdating sa kanyang front face. Mas naging bulky po at brusko yung dating ng kanyang dimension. Ayan, ang macho po niya tignan.
wala siyang decals na ginamit. Alam nyo, mas maganda po yung walang decals kasi tayo pag mag-upgrade, syempre papalit tayo ng decals. Wala na tayong tatanggalin na decals dito. Alam naman natin pag nagtanggal tayo ng decals, yung mga adhesive niya naiiwanan, ang hirap tanggalin, di ba? So dito ho, didikitan nyo na lang siya, okay na. Ang nandito lang po na hindi dapat matakpan, katulad itong kanyang brand name na Honda, medyo naka-emboss po siya, pero sticker po siya, oh. Pansin ko medyo umaangat na po siya dito, pero yan, madali naman yung idikit. Kung gusto nyo tanggalin, sa inyo po, pero mas maganda wag muna po para di mawala ang warranty. Mas premium tignan pag maliit lang ang sticker na ginamit. And then ikutan natin. Okay, yun lang po ang mga nakalagay na kanyang decals and then emblem po talaga. Okay, dito po sa likuran yung kanya namang chrome na Click 160, kanyang model name. Alam nyo mga ka-riders, sa dami ng motor na ating na-review, wala pong makatapat sa specs nitong si Honda Click 160. Ang ganda po ng ginawang upgrade sa kanya. Unang-una sa kanyang displacement, ginawa na siyang 160cc. And then 4 bulbs na po siya. And then naka-LED po lahat ng kanyang mga ilaw. And then syempre yung kanya naman pong meter panel ay fully digital na rin po. And then tubeless po ang kanyang mga gulong. And then bukod po doon, pagdating sa presyo, very affordable po itong si Honda Click. Okay, unahin po natin yung kanyang lighting system. Dito po sa kanyang headlight, kita niyo naman po ang solid po ng kanyang forma, di ba? Yung tapas, yung shape, talagang wala ka nang hahanapin pa. Ang ganda ho ng positioning ng kanyang mga DRL. And then hanggang sa turning signals po niya, maganda po, ginawa na rin siyang LED. And then very visible siya. Patayo na po yung position ng kanyang turning signals, madali makita ng ating mga makakasalubong. And then yun naman po ang kanyang headlight, payuko na po rin yung direction niya, kaya hindi po ito nakakasilaw sa ating mga kasalubong. And then maganda po rito, split headlight na po siya. At isa pa po sa nagustuhan ko sa kanya, medyo malalim yung headlight niya. Kumbaga kung mababangga tayo, kagaya nung nangyari sa akin, dahil exposed po yung headlight ng mga naunang version. Sabagay, doon naman po yun sa 125cc ng Honda Click. Ano po, ito meron siyang protection fan na bearings niya na bago mabasag yung ating headlight, ito muna madadamage bago yung ating headlight. And then mas bumagay po sa kanyang front tire, medyo mataba po siya. Bali may sukat po ito na 100 by 80 by 14. And then tubeless na po ito syempre. At mayroon po siyang brand na Federal Tire. Okay. And then sa kanya naman pong mag wheels, mapapansin nyo may pagka-bronze ang kanyang kulay. At saka gawa po ito ng alloy na bumagay naman po sa kanyang kabuoang kulay. And then dito po meron siyang single disc sa kanyang front brake, single piston caliper na meron pong brand na Tokito. And then telescopic fork po na front suspension. Okay, by the way, bali combi brake po ang ating Honda Click 160. Bali CBS nga po siya. So ito po yung nag-share po ng 30% ng preno dito sa front at 70% naman po sa rear. And then napansin ko po medyo mababa po yung kanyang front fender. Although wala po siyang extension, okay lang naman po dahil may cover pa rin po or protection yung kanyang engine dito sa ilalim. Dito naman po sa kanyang taillights, all LED na po ang ginamit sa turning signals. Ay okay, nakabukod po ang turning signals niya. And then sa kanyang stoplight, taillight, yan, pare-pareho na po silang LED. Okay, ito po yung ilaw ng kanyang plate number sa ilalim. And then meron pong reflector na kasama. Ayan. Napansin ko lang po medyo payat po o makitid yung kanyang rear fender. Ito po yung gusto kong size sa kanyang rear tire. Bali meron po itong sukat na 120 by 70 by 14. And then made in Indonesia po ang gulong na to ha. Sana nagkaroon na ng disc dito sa kanyang rear brake, di ba? Pero mechanical drum frame po ang kanyang rear brake. And then single-sided shock po dito sa kanyang rear suspension. Kahit naman nag-iisa siya, medyo mataba naman po siya. O kaya dyan sana nilagay sa gitna ano po para mas maganda tignan. Kumbaga monoshock na siya sa gitna. Pero mas pabor pa rin po talaga ako sa dalawang shock. Okay, di ba? Para balancing siya. Saka maganda tignan kapag dalawa po ang kanyang shock. Okay, dito naman po sa kanyang sporty look na muffler. Bali, maganda po ang kanyang heat guard. Plastic po siya. Well protected po yung ating muffler. Hindi tayo mapapaso. Hanggang dito sa tip, meron po siyang cover. Mukhang metal po ang ginamit na material po dito. And then no problem naman sa elbow niya. Hindi na tayo para maabutan ito dahil nakaharang na po itong kanyang cover. Medyo maiksi lang po yung kanyang tire hugger dito sa ilalim. Pero marami naman pong nabibili sa aftermarket na pangpalit dito. Yung medyo mas mahaba.
Dito naman po sa footrest ng ating back rider. Alloy po siya, wala nga lang pong nakalagay na rubber, so mag-iingat po tayo. At masakit din po ito pag tayo nadali. Basta lagi lang pong ibabalik kapag hindi ginagamit para hindi tayo madali. Dito naman po tayo sa kanyang floorboard. Yun lang po ha, hindi pa rin po nabago yung posisyon ng kanyang baterya. Medyo mababa pa rin po, nandito po sa gitna. Sana medyo dito na inilagay sa loob ng dito sa underseat storage para mas mataas siya. Pero iwas na lang tayo siguro sa baha para sigurado. Okay, medyo magaspang naman yung kanyang floorboard. So mas maganda maglagay po tayo ng matting dito para mas sigurado po na hindi tayo dudulas. And then ito po yung kanyang utility hook. And then keyless na po dito sa Honda Click 160. Then sa ignition po niya, okay? Simple naman po yung kanyang mga traction. Okay yan, tatapat lang natin sa seat pag gusto nating buksan ang ating upuan. Then ito po, nakabukod naman yung kanyang seat opener. And then isa pa sa na-improve, lumalim po yung pocket dito sa right side. Parang naging katumbas na po ng pocket dito sa left side. Pero i-check natin para sigurado ha. Pag umuulan, maganda, meron tayo ditong cover yung ating pocket. Ayan. Okay, medyo makitid po dito pero ang lalim po niya oh. Kasyang-kasya po kahit isang mineral water. And then yung kanyang USB charging port na andito rin po sa loob. Ayan, solo lang po siya. In case na maulan, mag-charge tayo, hindi siya mababasa at hindi rin mahuhulog kapag tayo po ay napadaan sa humps o sa lubak. Yun lang, wala po siyang lock po. Kaya wag natin kakalimutan mag-iwan ng cellphone. Okay, fully digital na po ang kanyang meter panel. Yun lang napansin ko, medyo maliit po siya Pero okay na po yan kasi kapag malaki, masyadong attractive yan sa rider Baka tignan natin ang tignan, lalo't maganda ang kulay. So dito naman po, inverted yung kanyang LCD. Kaya mas view natin yung kanyang mga indicators. Okay, ayan po yung kanyang select at set. Dito po sa dalawang button na to. Pag tayo mag-a-adjust ng ating mga indicator. And then ito po sa kanyang gitna yung emblem ng Honda or logo. Okay, yan sa taas po medyo naaninag ko yung kanyang turning signals, magkabilang dulo, left and right turn. And then yung kanya naman pong remote, ayan. And then dito po yung high beam, low beam indicator, kanyang check engine, temperature, and then yung kanyang idling stop at saka yung battery indicator po. Okay, unahin natin yung kanyang idling stop. Alam naman natin ang function nito pag naka-activate sa idling stop niya. Pag napa-traffic tayo, napatigil ng 3 to 5 seconds kung saan magsha-shut off ang ating engine. And then isang piga sa throttle, start na agad siya. Okay, ito po ang ating electric starter, push button. And then dito po yung kanyang high beam low beam switch. Okay. And then yung kanya naman pong horn dito sa gitna. And then turning signals, left and right turn. Isa pa po sa na-improve dito sa kanyang special features ng Honda Click 160. Naging Enhanced Smart Power Plus na po ang kanyang engine. And then wala na po siyang kickstart dito sa kanyang CVT. Inalis na po, na sana hindi inalis. And then meron pong kill switch yung kanyang side stand. And then ito po ang kanyang center stand. Medyo okay naman po yung kanyang bakal. Mataba naman. May curb weight po na 116 kilograms itong si Honda Click 160. And then sa kanya naman pong ground clearance nasa 138 mm. Sa seat height naman po ay meron siyang 778 mm. Ito naman po sa kanyang grab bar, napansin ko wala siyang rubber na kasama. Matte black po ang kanyang kulay, mas maganda naman, hindi siya madulas, di ba? Maganda, hindi siya putol. Then yung kanyang shape, itinerno na dito po sa shape ng kanyang taillight. Kaya mas maporma siya tignan. Meron po maximum power na 15 horsepower at 8,500 RPM at maximum torque naman po na 13.8 Newton meter at 7,000 RPM. Engine specification naman po nitong si Honda Click 160, 4-stroke, single cylinder, 4 valves, single overhead cam, liquid cooled, ESP plus, and then fuel injected na po ang kanyang fuel supply system, and then 157cc displacement. Wala pong tayong naka-install na battery kaya yung emergency na opener po ang gagamitin natin para ma-check po natin yung kanyang underseat storage. Okay, tulungan po tayo ni sir para mabuksan po yung ating U-box. Okay, yan. Dito po sa side yan, meron siyang maliit dyan na pihitan. Okay, ito yung opener po niya. Pipihitin ni sir para mabuksan yung ating U-box. Ayun, tumunog na. Sir, salamat ha. Okay, bago tayo mag-start, check ko lang po yung kanyang upuan, kanyang seat cover. Tanggalin muna natin yung plastic.
Okay, one tone lang po siya. Maganda ho rito, gaspang po yung kanyang seat cover, so walang problema, dudulas tayo. Yun lang po, malaki po ang rider seat, ang pwesto ng rider seat. Ayan, makikita nyo po yung kanyang tapas. Oh. So eksakto lang sa atin yung sa ating back rider yung pwesto niya. Ayan. Hindi naman siya masyadong matambok yung foam niya. At ito, ayan, malalim po yung tapas. Okay, check na natin yung kanyang underseat. Okay, meron pong capacity ito na 18 liters sa kanyang U-Box. Kompleto po yung kanyang mga accessories dito. Andito po yung side mirror, battery, saka manual, basic tools. Okay, nakikita nyo po itong plastic cover na to. Bali, nandito po yung kanyang coolant. Pag magre-refill po tayo, tatanggalin lang po natin dito yan. Check po natin yung kanyang underseat ha, kung kasya ba ang full face helmet. So alam naman natin yung mga malalaking size hindi pa rin po fit sa gantong U-Box. So yung mga standard na side po na full face, yun po ang pasok dito. Okay, balik na natin ha. Okay, wala pong pagbabago sa kanyang fuel tank capacity. 5.5 liters pa rin po ang kanyang full tank. Maganda po rito, meron pa siyang space na kasama rito. Oh. Para in case na matapon ng gasolina, pa nagpapakarga tayo na hindi maiwasan, dito po mapupunta yung gas niya. Hindi basta kakalat kung saan saan, di ba? And then sa fuel consumption po nitong si Honda Click 160, nasa 46.7 kilometers per 1 liter. Ayon po sa WMTC or World Motorcycle Test Cycle Method. Yun po ang ginamit para matest yung manufacturer's claim na 46.7 kilometers per 1 liter. And then sa top speed po niya, alam naman natin 160cc, nasa 127 kilometers per hour po. Kayang-kaya habulin yung ating Aerox. At dahil 120 lang po ang ating top speed sa ating Aerox, so no need naman na magkarera, di ba? Pag mayroon nagmamadali, paunahin nyo na. Baka emergency. Pag na natin patulan ng mga nakikipagkarera. Wala na pong problema sa side stand. Maganda po ang kanyang pagkakatagilid. Okay, and then napansin ko, maganda po yung shape ng kanyang side stand. Ayan, pa-curve siya, di ba? Hindi siya diretso lang. So talagang may iwasan po dito nga yung pagbara. Okay, sakay na po tayo ha, para masukat natin. Okay, dahil malapad po yung kanyang upuan, mapapansin nyo, pag nakaupo tayo, medyo tiyad yung ating dalawang paa. And then, hindi po masyadong malambot yung kanyang upuan. Pero, nararamdaman ko, nagre-response po yung kanyang single-sided shock. Then sukat natin yung ating paa. Okay yan. Sakto naman sa kanyang footboard. Okay, maganda ho dito. Ayan yung shape niya, di ba? Pero sana mas maganda pa kung medyo pinalapad na rin to para pag may ikakarga tayo, halimbawa bigas, kalahating kapang bigas, may ikakarga natin na maayos, di ba? Okay, dito po sa kabila. Okay, sa turning radius naman po niya. Okay, sakto po sa ating hita. May allowance pa rin naman po, hindi naman siya dumidikit. Okay. And then, try po natin yung kanyang rear brake ha. Ito po yung mechanical drum brake. Bah, malakas po ang kanyang preno dito sa likuran. Okay. And then ito maganda, meron po siyang park brake lock. Okay, ayan. Pag ipahawa po tayo na traffic, napatigil sa uphill or downhill na kalsada, yan lang po ang magandang gawin natin. I-lock natin para hindi tayo mislide. Ano po? Then pag i-unlock, pit lang. Okay? Then dito po sa kanyang disc na front brake. Okay, medyo nahihinaan po ako. Ayan, siguro konting adjustment pa ito.
ito na inintay nyo mga ka-riders, yung kanyang spot cash. Alam nyo, malaki po ang ibinaba ng kanyang presyo. As of November 30, 2023, ngayong araw po yun ha. Nasa 119,000 pesos na lang po ang kanyang spot cash. Dati po, kung di ako nagkakamali, 3 months ago, nasa 122,000 po ito. So halos 3,000 pesos po ang nawala. Okay, as installment, medyo malaki po ang kanyang down payment, 10,900 pesos. And then sa isang taon po, 11,585. Sa dalawang taon naman po, 6,840. Sa tatlong taon, 5,260. And then ayan, meron po siyang rebate na 200 pesos. Okay, dito po ito sa Desmark Santa Cruz ha. Alam nyo, talagang mura po talaga dito. Okay, sipag ni Sir Ivan. Tama ba, Ivan? Okay. Shoutout sa'yo ha. Okay. Pasok tayo doon sa office. Pakilala ko po sa inyo sila branch manager sa ilang staff sa loob. Sir, good morning sa inyo ha. Isang kaway naman dyan. Sa silip naman yan. Sa silip. Okay. Okay, si Ma'am Arnie. Ito po. Pag may kailangan po kayo sa oil, saka gear oil, sila po ang inyong hahanapin si Ma'am Arnie. Good morning, Ma'am. At yan, ito si Sir. Ayan. Ang mechanic po natin dito sa Desmark. Di ba ba? Ay, sorry. Ano po ba? Ano po ang designation niyo, Sir? CI. Ay, CI pala, Sir. Sorry. And then si Ma'am Julie, ito. Pag magbabayad naman po kayo, kamay naman po tayo, Ma'am. Okay, good morning po sa inyo. Okay, sige mga ka-riders, like, comment, and subscribe sa ating channel. Advance Merry Christmas, Happy New Year sa inyong lahat.